Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang fantasy, drama television season 5 series na tinatawag na Game of Thrones. Bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Marjorie Lyman, Krisha Maynes, Clark Ian, Darwin Faustino from Bocaue, Bulacan, Jay Ian, Jen Martops from Iloilo, Jessa Reyes R from NICAB, Jorens Rico, Karen Carion from Guagua, Pampanga, Maridel de Regosas from Island Garden City of Samal, Mubli TV English from Stockholm, Sweden, Rafi Desen from Buhisan, Cebu City, Reimer Gogo from Caraga, Davao Oriental, Romal Bankrigo from Negros Oriental, Amlan, Robot Noguere from Caloocan City, Ruby Bello from Manila, Subject Togi from Southern Leyte, at The Masasarap from Kalibo, Aklan. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula ang Season 5 sa pag-akyat ni Cersei sa hagdan ng Sept of Baelor para magbigay galang sa kanyang yumao ng ama. Sinabi ni Jaime kay Cersei na ngayong patay na ang kanilang ama, mas mahina at mas vulnerable sila kaysa dati. Alam niyang tinatakas ni Jaime si Tyrion, at sinabi niyang patay ang kanilang ama dahil sa kanya. Muli na naman daw itong pagkabigo ni Jaime bilang Kingsguard. Sa burol, nilapitan si Cersei ni Lancel, na halos hindi na natin makilala. Ipinaliwanag ng kanyang ama na si Kevin na isa na siyang Sparrow, isang relihiyosong kilusan na deboto sa Faith of the Seven at nandito ngayon dahil wala na si Tywin para pigilan sila. Naghihingi ng tawad si Lancel, sinasabing tinukso niya si Cersei noon upang gumawa ng mga hindi likas na gawain. Inaanyayahan niya itong sumama sa kanilang grupo, at sinasabing maaari rin siyang makahanap ng kapayapaan tulad niya. Nahuli ni Margaery si Loras kasama ang kanyang squire na si Oliver at binalaan niya itong maging mas maingat. Sabi ni Loras na ngayong wala na si Tywin, hindi na niya kailangang pakasalan si Cersei, ngunit mananatili pa rin ito sa King's Landing habang siya naman ay babalik sa Highgarden. Pahiwatig naman ni Margaery na may plano siyang nakatago. Dumating sina Tyrion at Varys sa Pentos, sa bahay ng isang dating mangangalakal na kaibigan ni Varys. Dumiretso si Tyrion sa alak at pagkatapos ay nasuka rin ito. Sinabi niya na ang hinaharap ay parang nakaraan lang. Ipinaliwanag ni Varys kung bakit niya iniligtas si Tyrion, dahil naniniwala siyang makakatulong ito sa isang taong mas karapat-dapat na umupo sa Iron Throne gamit ang kakaiba nitong kakayahan bilang tagapayo. At syempre, si Daenerys ang tinutukoy niya. Isa sa mga Unsullied, si White Rat, ay pinatay ng Sons of the Harpy, isang pangkat ng mga dating master sa Meereen na nag-aalsa laban kay Daenerys. Inutusan ni Daenerys si Grey Worm na hanapin ang mga lalaking pumatay sa kanya at dalhin ang mga ito sa kanya, nang siya lang mag-isa ang haharap. Ipinabatid ni Missandei kay Grey Worm na napatay si White Rat sa isang brothel, at hindi siya ang unang Unsullied na napunta roon, nakakaiba dahil ang mga Unsullied ay castrated. Sinabi ni Grey Worm na hindi niya alam kung bakit sila pumupunta sa brothel, saka siya umalis. Dumating sina Daario at Hizdahr mula sa Yunkai na may dalang magandang balita. Handa na raw ng Wise Masters na ipasa ang kapangyarihan sa isang council na binubuo ng dating mga alipin at dating mga master. Gayunpaman, papayag lamang sila kung muling bubuksan ang fighting pits kung saan ang mga alipin ay pinagbubuwis ng buhay. Hinimok ni Hizdahr si Daenerys na irespeto ang tradisyon nila, ngunit tumanggi si Daenerys. Sa kama, sinubukan ni Daario na baguhin ang isip niya, dahil minsan din siyang napilitang lumaban sa pits. Sabi niya, kung hindi dahil doon, hindi niya kailanman makikilala si Daenerys. Paglaon, binisita ni Daenerys sina Rhaegal at Viserion, ngunit tinangka siyang atakihin ng mga ito pagkarating niya. Si Robin naman, na lumaki sa sobrang pagprotekta ng kanyang takot na ina, ay walang pag-asang maging mandirigma.
Sa kabila nito, pumayag si Lord Yon Royce na kunin siya bilang ward. Sinabi ni Littlefinger na balak nilang bumalik sa The Fingers, ang lugar kung saan siya lumaki, pero bigla silang bumaybay pakanluran. Nang tanungin ni Sansa kung saan sila pupunta, simpleng sagot niya, sa lugar na hindi sila mahahanap ni Cersei. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, dumaan sila mismo sa tabi ni Brian at Podrick, na sinusubukang alamin kung saan hahanapin si Sansa, hindi nila alam na nasa mismong tabi lang nila ito. Plano ni Stannis na itarak ang ulo ni Roose sa isang spike at bawiin ang North. Sinabi niya kay Jon na magagawa lang niya ito kung lalaban ang mga wildlings sa kanyang hukbo, at nangangakong bibigyan sila ng kalayaan at lupa kung tutulong sila. Pero mangyayari lang iyon kung makukumbansi ni Jon si Mance na yumoko at magpakumbaba. Dinalaw ni Jon si Mance, ngunit alam na ni Mance kung bakit siya naroon. Paalala ni Jon na mas mahalaga ang kaligtasan ng kanyang mga tao kaysa sa kanyang pride. Pero giit ni Mance, sinusunod siya ng mga tao dahil nirerespeto siya nila. Kapag lumuhad siya, mawawala ang lahat ng iyon at magiging walang saysay ang lahat ng ginawa nila. Tinanggap ni Mance ang kapalaran niyang sunugin ng buhay. Sinabi niya kay Jon na kung hindi niya kayang maintindihan kung bakit hindi niya dadalhin ang kanyang mga tao sa digmaan ng mga dayuhan, wala nang saysay pang ipaliwanag kung bakit hindi siya luluhod. Habang sinusunog si Mance, pinatay siya ni Jon gamit ang isang arrow bilang awa. Dumating si Arya sa Braavos at dinala siya ng kapitan ng barko sa House of Black and White. Kumakatok siya sa pinto at may lalaking walang ekspresyon ang mukha na nagbukas nito. Ipinakita niya ang coin at sinabi na ibinigay ito sa kanya ni Jaqen, pero sinabi ng lalaki na hindi niya ito kilala. Sinara niya ang pinto, at napilitan si Arya na manatili sa mga hagdan ng ilang araw habang paulit-ulit na binibigkas ang kanyang listahan. Sa bandang huli, napagod siya at itinapon ang coin sa tubig, saka umalis makalipas ang ilang araw. Sa isang eskinita, nakita siyang muli ng parehong lalaki at dinala siya pabalik. Ibinigay ulit sa kanya ang coin na itinapon niya at ipinakita niya ang mukha ni Jaqen. Pinapasok na siya nito at nangakong tuturuan siyang maging isang faceless man. Sa isang inn, nakilala ni Podrick sina Littlefinger at Sansa. What is it? Sansa Stark. Don't look. She's sitting with Peter Baelish. Littlefinger? Lumapit si Brian sa kanila at sinabi kay Sansa na tapat siya sa kanyang ina at ipinadala siya upang protektahan si Sansa at ibalik sa tahanan. Binanggit ni Littlefinger ang lahat ng pagkakataong nabigo si Brian na protektahan ang sinuman, at naalala ni Sansa ang pagyuko nito kay Joffrey sa kasal niya. Nalaman ni Brian na hindi siya makakaalis ng buhay kung tatagal pa siya roon, kaya agad niyang inatake ang mga gwardya ni Littlefinger, pinakawalan ang mga kabayo, at tumakas kasama si Podrick. Nagkahiwalay sila habang hinahabol ng mga gwardya. Nakaiwas si Brian sa mga humahabol sa kanya at nagkaroon ng pagkakataong sundan si Sansa, pero pinili niyang balikan si Podrick. Nagpasalamat si Podrick, ngunit sinabi niyang kung pareho ng Stark Girls ang ayaw sa proteksyon niya, baka dapat ay hayaan na lang niya sila. Pero giit ni Brian, nanumpa siya na paprotektahan sila anuman ang mangyari. Nakatanggap si Cersei ng banta ng kamatayan mula sa Dorne tungkol kay Myrcella, sinisisi sila sa pagkamatay ni Oberyn. Nangako si Jaime na pupunta siya sa Dorne para ibalik si Myrcella. Dinala niya si Bronn kasama niya, hindi bago niya sirain ang mga plano nitong magpakasal. Natagpuan ni Daario at Grey Worm ang isa sa Sons of the Harpy na nagtatago sa bahay nito. Si Mos Ador, isa sa mga dating alipin na pinalaya ni Daenerys at ngayon ay kasama sa kanyang council, ay nakiusap na patayin ang lalaki. Pero iginiit ni Bar Easton na dapat silang magsagawa ng makatarungang paglilitis upang ipakita na mas mabuti si Daenerys kaysa sa mga kalaban nila. Pinayuhan niya ito ng sarilinan, ikinwento kung paano hinarap ng kanyang lolo na si Aerys ang mga rebelde, sinusunog ang mga ito ng walang tanong, na halos nagresulta sa pagkalipol ng Targaryen line. Hinimok niya si Daenerys na huwag maging tulad ng Mad King. Sumang-ayon si Daenerys na bigyan ng makatarungang paglilitis ang bihag. Ngunit bago pa magsimula ang paglilitis, pinatay ni Mos Ador ang lalaki, ipinagmamalaki na mas makatarungan daw siya kaysa kay Daenerys. Pinarusahan ni Daenerys si Mos Ador at ipinagutos ang pampublikong pagbitay sa harap ng dating mga master at dating mga alipin. Nag-alsa ang parehong panig pagkatapos nito. Ibinunyag ni Stannis na sinubukan niyang kontaken ang Lady of Bear Island, si Lyanna Mormont, 10 taong gulang na apo ni Jaehaer. Humihiling siya ng puwersa mula sa kanila, ngunit ang sagot ni Lyanna ay tapat lamang siya sa House Stark. Northerners
can be a bit like the free folk. Loyal to their own. Ibinahagi ni Davos na pipili ang Night's Watch ng bagong Lord Commander, at si Alliser ang nangunguna sa boto. Kapag nanalo si Alliser, siguradong parurusahan niya si Jon dahil napahiya siya noong labanan. Kaya inalok ni Stannis si Jon na gagawin niya itong isang tunay na Stark at Lord of Winterfell kung manunumpa ito ng katapatan sa kanya. Mahalaga ito dahil bibigyan si Jon ng pagkakataong ipaghiganti ang kanyang pamilya, bagay na pinilit niyang gawin ng maraming beses. Pero dahil nais pa rin ni Jon na tuparin ang kanyang panata bilang Night's Watch, balak niyang tumanggi. Hindi rin siya naniniwalang magiging mabuti siyang pinuno, ngunit nang dumating ang botohan para sa bagong Lord Commander, inihalal ni Sam si Jon bilang kandidato. Ikinwento niya ang lahat ng nagawa ni Jon para sa kanila, na paulit-ulit nitong isinugal ang buhay niya. He led the mission to avenge Lord Commander Mormont. Mormont himself chose Jon to be his steward. He saw something in Jon, and now we've all seen it too. He may be young, but he's the commander we turned to when the night was darkest. Nagpalakpakan ang karamihan para kay Jon, ngunit pinaalalahanan sila ni Alliser kung gaano kalaki ang katapatan ni Jon sa mga wildlings, na nagdulot ng tensyon sa loob ng bulwagan. Nabilang na ang mga boto at nagtabla si Alliser at Jon. Si Aemon ang nagbigay ng tie-breaking vote, at si Jon ang nahalal bilang bagong Lord Commander. Ikinasal sina Tommen at Margaery at halatang masaya sila sa isa't isa. Pero unti-unting minamanipula ni Margaery si Tommen para kumbansihin si Cersei na bumalik sa Casterly Rock, dahil gusto raw niyang maging masaya ang reyna, ngunit tumanggi si Cersei. Hinarap ni Cersei si Margaery habang nagkukwentuhan ito kasama ang mga handmaidens tungkol sa consummation, at tila tatakutin na naman niya ito kagaya ng dati, pero sa hindi malamang dahilan, hindi niya itinuloy. Samantala, inatake ng grupo ni Lancel at ng ilang Sparrows ang High Septon at pinaglakad ito ng hubad at pinahiya sa mga kalye bilang parusa sa paglabag sa Fate of the Seven. Humiling ang High Septon sa Small Council na ipaaresto ang mga Sparrows at ipapatay ang kanilang pinuno, ang High Sparrow. Pinuntahan ni Cersei ang High Sparrow na nakasuot ng basahan at nagpapakain sa mahihirap. Nakilala niya ito bilang isang lalaking matalino, ngunit higit sa lahat mabait at mapagpatawad. Sinabi niya na gusto siyang ipapatay ng High Septon, ngunit kinulong na niya ito, at nais niyang maging bagong High Septon ang High Sparrow. The faith and the crown are the two pillars that hold up this world. One collapses, so does the other. We must do everything necessary to protect one another. Pagkatapos, iniutos ni Cersei kay Qyburn na magpadala ng Raven kay Littlefinger na may hindi tinukoy ngunit napaka-urgent na mensahe. Sa Winterfell, naghari ng takot si Ramsay laban sa mga hindi sumusunod sa kanyang mga patakaran. Pinagalitan siya ni Roose, paalala na hindi ganito ang tamang paraan para mapanatili ang kapangyarihan sa North. Ngayong patay na si Tywin, kailangan nila ng ibang paraan para mapanatili ang kapayapaan sa ibang mga bahay. Iminungkahi ni Roose na dapat magpakasal si Ramsay sa isang babaeng mula sa ibang angkan. At sakto naman, paparating na si Littlefinger kasama ang napili niyang bride, si Sansa. Tumanggi si Sansa dahil ikakasal siya sa pamilyang pumatay sa kanyang angkan, ngunit kinumbinsi siya ni Littlefinger na tanggapin ito dahil ito raw ang pinakamalapit na pagkakataon para makapaghiganti siya sa mga Bolton. Maaari rin siyang ikasal kay Ramsay dahil hindi naman niya tunay na na-consummate ang kasal niya kay Tyrion. How do we get through there? We don't. We go around. Dumating si Sansa sa Winterfell at nakilala si Ramsay habang nanonood ng may selos si Myranda. Tinanggap siya ng maayos ng mga tao dahil ang North ay hindi nakakalimot. Pilit namang iniiwasan ni Rick na mapansin siya ni Sansa. Nangako si Ramsay kay Littlefinger na hindi niya sasaktan si Sansa. Nang mag-usap ng sarilinan sina Roose at Littlefinger, ibinigay ni Roose ang mensaheng ipinadala ni Cersei. Paalala iyon na tapat pa rin si Littlefinger sa Lannisters, ngunit siniguro niya kay Roose na ang tunay niyang alyansa ngayon ay nasa North dahil alam niyang mas makapangyarihan ang mga ito. Gayunpaman, alam niyang ito ang gustong marinig ni Roose. Ginawa ni Jon si Olly bilang kanyang tagapaglingkod, katulad ng ginawa sa kanya noon ni Jor, at pinauupo niya ito sa mga pulong kasama si Stannis.
Tumanggi si Jon sa alok ni Stannis na gawin siyang isang Stark, at nadismaya si Stannis sa kanya. Sinabi ni Stannis kay Jon na may plano siyang bawiin ang Winterfell mula sa mga Bolton at iwan ang mga wildling kasama ni Jon. Bago sila umalis, kinausap siya ng pribado ni Davos. Sinasabing malaking pagkakamali ang ginagawa niya at masyado niyang binibigyan ng literal na kahulugan ang kanyang panata. Dagdag pa na mas malaki ang tungkulin niya kaysa bantayan lang ang isang piraso ng yelo. Sa kabila ng babala ni Stannis na panatilihing malayo ang kanyang mga kaaway, ginawa ni Jon na unang tagapaggalugad si Alliser, na nagbigay daan para igalang siya ni Alliser. Itinalaga niya si Janos bilang namumuno sa Greyguard, isa sa mga inabandonang kastilyo sa pader, at agad itong tumutol. Nang patuloy pa rin itong tumanggi, ipina-execute ni Jon si Janos, at humanga si Stannis sa kanyang desisyon. Samantala, matapos walang ginawa kundi magwalas mula nang dumating siya, nilapitan si Arya ng isa pang acolyte na kilala bilang ang Waif, na nagtanong kung sino siya. Sumagot si Arya ng, "No one," at paulit-ulit siyang pinalo ng Waif. Dumating si Jaqen at nagtaka kung paano nagkaroon ng gamit si "No one" na pag-aari ni Arya Stark. Alam kong hindi siya tunay na Jaqen, pero tatawagan pa rin natin siyang ganun para mas madali. Inilibing ni Arya ang kanyang mga lumang damit at lahat ng pag-aari niya sa dagat, pero itinago niya ang needle dahil iyon na lang ang natitirang alaala ng kanyang pamilya. Dinala siya ni Jaqen sa isang pasilyo papunta sa isang silid kung saan sila ng Waif ay naglilinis ng bangkay ng lalaking uminom mula sa balon sa kanilang bahay. What do we do with them after we wash them? Dumating sina Tyrion at Varys sa volume antes at nagtago sa isang brothel. Habang umiihi si Tyrion, dinukot siya ng isang pamilyar na mukha, si Jorah. Ninakaw ni Jorah ang bangka ng isang mangingisda at sinabi kay Tyrion na dadalhin niya ito sa reyna, umaasang maibabalik nito ang kanyang posisyon bilang tagapayo. Nakipagkita si Cersei sa High Sparrow, hinihiling na ibalik ang Faith Militant, ang sandatahang lakas ng Faith of the Seven na tinanggal ang armas 200 taon na ang nakalipas. Pinarangalan ang High Sparrow sa hiling na ito, at may una na agad siyang makasalanan, si Loras, ang dapat ay magiging asawa ni Cersei. Binigyan ng malayang kapangyarihan ang Faith Militant na hulihin at parusahan ang mga nagkakasala laban sa Faith of the Seven, winawasak ang mga brothel at itinatapon ang alak sa mga kalsada. Hinarap ni Margaery ang inosenteng si Tommen tungkol sa pag-aresto sa kanyang kapatid, at nangako si Tommen na palalayain ito. Hiningi ni Tommen sa kanyang ina na pakawalan si Loras, pero itinuro siya ni Cersei sa High Sparrow. Tumanggi ang Faith Militant na papasukin si Tommen dahil nagdarasal daw ito. Nagsimulang manlay ang mga tao sa paligid tungkol sa iskandalo ni Tommen, at iminungkahi ni Meryn na patayin nila ang Faith Militant na humaharang sa kanilang daraanan. Pero umalis si Tommen, hindi kagaya ng marahas na mamamatay tao na kapatid niya noon, at kailangan niyang sabihin kay Margaery na hindi palalayain ang kapatid nito. Samantala, binisita ni Shireen ang kanyang ama, na nababato at hindi alam ang gagawin. Sinabi niya rito na ayaw talaga siyang isama ng kanyang ina, at pinakalma siya ni Stannis sa pamamagitan ng kwento kung paano niya nakuha ang kanyang sakit. Sinisi niya ang sarili dahil aksidente niya itong naibigay kay Shireen nang bigyan siya ng isang lalaki mula sa Dorne ng laruan na may dalang sakit. Lahat ng tao ay nakiusap na ipadala siya palayo, pero tumanggi siya. Tinawag niya ang bawat manggagamot na mahanap niya, at nailigtas nila si Shireen dahil mahal na mahal niya ito. Niyakap siya ni Shireen. Pumuslit sina Jaime at Bronn papasok ng Dorne, ngunit agad silang nakita ng mga especially Iya. Who are you? Cooper. This is Darnell. Why are you here? Our ship capsized in the night. We managed to swim ashore. Throw your swords in the sand. Swords in the sand! Now! Nakipaglaban si Bronn habang ginagawa naman ni Jaime ang makakaya niya gamit ang iisang kamay niya. Ninakaw nila ang mga damit at kabayo ng mga ito at nagpatuloy papuntang Dorne. Samantala, ipinaalam kina Ellaria ng kanyang mga anak sa labas na sina Obara, Nymeria, at Tyon, na kilala bilang Sand Snakes, na naismuggle si Jaime papasok ng Dorne. Alam nila ang pagdating nito dahil kay Myrcella, at kapag nakuha ni Jaime si Myrcella, mas asira ang kanilang plano ng paghihiganti sa pagkamatay ni Oberyn. You must choose Doran's way and peace, or my way and war.
Nakilala ni Tyrion na si Jorah Mormont ang kumuha sa kanya, at tinukso niya ito dahil alam niyang ipinatapon siya ni Daenerys matapos matuklasan na sinubaybayan niya ito noon. Dahil dito, binugbog siya ni Jorah hanggang mawalan siya ng malay. Samantala, muling hiniling ni Hizdahr na muling buksan ang fighting pits, sinasabing magpapatuloy ang Sons of the Harpy sa pagpatay sa mga tauhan niya. At tama siya, dahil parehong mga Dothraki at Unsullied ang brutal na pinaslang ng Sons of the Harpy. Mabuti na lang, malapit si Bar Easton at agad niyang tinulungan ang sugatang si Grey Worm. Pareho silang lumaban ng buong tapang, pero pareho ring bumagsak dahil sa kanilang mga sugat. Nagpakita si Grey Worm ng mga senyales na unti-unti siyang gumagaling, pero sa kasamaang palad, si Bar Easton ay hindi nakasurvive. Inutusan ni Daenerys si Daario na dalhin sa kanya ang lahat ng pinuno ng bawat dakilang pamilya. I'm the leader of my family. No, you're crazy. I had nothing to do with this! Dinala niya ang lahat ng pinuno sa mga catacombs at inutusan silang lumakad papunta sa mga dragon bilang paraan ng pananakot. Pinapatay niya ang isa sa kanila bilang halimbawa. Makalipas ang 3 araw, nagising na rin si Grey Worm at sinabi kay Missandei na nahihiya siya dahil muntik na siyang mamatay. Akala ni Missandei, ibig niyang sabihin ay natakot siyang mamatay, pero ang ibig sabihin pala niya ay natakot siyang hindi na niya muling makita si Missandei. Hinalikan siya nito. Sa pagkamatay ni Bar Easton, pagkatapon kay Jorah, at pagiging abala ni Daario sa mga bagay na gusto niyang gawin, si Missandei na lang ang natitirang mapagkakatiwalaan ni Daenerys para sa payo. Mabilis naman itong sinabi na siya ang pinaka-hindi kwalipikadong tao para doon. Pero nagbigay pa rin siya ng payo, na dapat sundin ni Daenerys ang puso niya. Binisita niya si Hizdahr sa kanyang selda at sinabi rito na nagkamali siya. Nagpa siya, siyang igalang ang tradisyon at muling buksan ang fighting pits, pero tanging mga malalayang lalaki lamang ang maaaring lumaban, hindi mga alipin. At para mas pagtibayin ang ugnayan nila sa mga taga-Meereen, pakakasalan niya si Hizdahr. Dinala naman ni Jorah si Tyrion sa lungsod ng Valyria, ang dating dakilang kabisera ng Valyrian Freehold bago ang Doom, at ang syudad na pinagmulan ng mga Targaryen. Pareho nilang inalala ang dating kagandahan nito, nagko-quote ng mga lumang kasaysayan at kanta, nang biglang lumipad si Drogon sa ibabaw nila, na halos magpatigil ng kanilang paghinga. Bigla silang inatake ng maihilap na Stonemen, ang mga taong tinamaan ng grayscale at hindi nagamot. Nakipaglaban sila, siguradong hindi sila dapat mahawakan. Nagising si Tyrion sa dalampasigan pagkatapos ng laban, at tuluyan na siyang pinalaya ni Jorah. Plano nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay mula roon, pero nang mag-isa si Jorah, ipinakita niya na nahawakan siya ng isa sa kanila, at nagkaroon siya ng grayscale. Nagtiwala si Jon kay Aemon tungkol sa isang bagay na alam niyang maghahati sa mga tao. Sinabi sa kanya ni Aemon na kailangan niyang patayin ang bata, at hayaang ipanganak ang tunay na lalaki sa loob niya. Pinalaya ni Jon si Tormund, binibigyan siya ng pagkakataong pumalit kay Mance at pagisahin ang nagkakawatak-watak na mga wildling at dalhin silang pabalik para makadaan sila sa wall. Gusto niyang magwakas na ang tensyon sa pagitan ng wildlings at ng Night's Watch, sinasabing mas malaki ang banta sa labas kaysa sa kanilang mga pride. Kung gusto nilang mabuhay laban sa White Walkers, kailangan nilang makipagkasundo. Pinili ni Tormund na pagkatiwalaan si Jon at sinabi niyang nasa Hardhome silang lahat, pero hindi sila sasama o sasakay sa mga barko maliban na lang kung kasama si Jon at maririnig nila siyang magsalita. Gaya ng inaasahan, hati ang mga tao sa ideyang ito, lalo na't marami sa kanila ang may pamilya at kaibigang pinatay na ng wildlings. Iginiit ni Jon na kung hindi nila tutulungan ang mga wildling, makakalaban pa rin nila ang mga ito kapag naging White Walkers na sila. Ipinaalala ni Olly kay Jon ang ginawa ng wildlings sa pamilya niya, pero sinabi ni Jon na wala silang pagpipilian. Inanunsyo ni Stannis na aalis na siya sa Castle Black kasama ang kanyang hukbo, at pumayag siyang ibigay kay Jon ang kanyang mga barko, nang nangangakong ibabalik ang mga ito. Nakakuha ng matutuluyan sina Brian at Podrick sa isang inn malapit sa Winterfell,
at hiniling nila sa isa sa mga lalaking tapat pa rin sa House Stark na ihatid ang mensahe kay Sansa, na kung nasa panganib siya, dapat niyang sindihan ang kandila sa sirang tore ng Winterfell, ang parehong tore kung saan nahulog si Bran. Pinatunayan ng lalaki ang kanyang katapatan, at isang maid ang lumapit kay Sansa para ipaalam sa kanya ang plano, na nagpapaalala sa kanya na, the North still remembers. Nagpakilala si Miranda kay Sansa at sinabing may sorpresa siya. Dinala niya si Sansa sa lugar kung saan nila kinukulong ang mababangges na aso, at sa huling hola, nakita ni Sansa si Rick. Nakita niya kung ano ang naging itsura nito ngayon, iniisip pa rin niyang pinatay nito sina Bran at Rickon, kaya tumakbo siya palayo. Kalaunan, nalaman ni Ramsay na nakita ni Sansa si Rick, at sa halip na pilitin itong magsabi ng lihim, pinatawad niya ito. Sa hapunan, pinilit ni Ramsay si Rick na humingi ng tawad kay Sansa dahil sa pagpatay sa mga kapatid niya. At dahil si Rick na lang ang pinakamalapit na naiiwan niyang pamilya, itinalaga ni Ramsay na si Rick ang maghahatid kay Sansa sa kasal. Inanunsyo ni Roose na buntis si Walden ng isang batang lalaki, na pumuksa sa magandang mood ni Ramsay. Hinarap ni Ramsay si Roose tungkol sa magiging anak nito, alam niyang kapag ipinanganak iyon, mas malakas ang karapatan ng bata kaysa sa kanya. Tiniyak ni Roose kay Ramsay na anak pa rin niya ito, at ibinaling ang atensyon sa pagpigil kay Stannis na makuha ang North. Tinatanong ni Jaqen si Arya ng parehong tanong, at sa pagkakataong ito sinabi niyang siya si Arya Stark, at ikinwento niya ang kanyang nakaraan. Hinampis siya ni Jaqen tuwing nagsisinungaling siya, kahit nang sabihin niyang galit siya kay Sandor. Does she truly want to be no one? Yes. Maya-maya, may isang ama na dumating kasama ang anak niyang may sakit, humihiling kay Arya na tulungan itong tapusin ang paghihirap. Inaliw ni Arya ang bata, nagsisinungaling tungkol sa kwento na ginawa rin ng ama niya ang ganito noon nang magkasakit siya at dinala siya rito. Nakumbinsi niyang uminom ito, na naging sanhi ng kamatayan nito, at hindi niya alam na pinapanood pala siya ni Jaqen. Humanga ito kay Arya at inimbitahan siya sa pintong dati siyang pinagbabawalang pasukin. Dinala siya sa isang silid na puno ng libo-libong mukha ng mga taong namatay sa templo. Sinabi ni Jaqen na hindi pa siya handang maging no one, pero handa na siyang maging someone else. Nagkakakilanlan sina Tyrion at Jorah, at nabanggit ni Tyrion na patay na ang ama ni Jorah, hindi niya alam na wala itong ideya. Humingi ng tawad si Tyrion at ikinwento kung paano ito namatay. Nalungkot si Jorah nang marinig na pinatay siya ng sarili niyang mga tauhan. Hindi sinasadyang napadpad sila sa isang slave ship at mabilis silang nahuli matapos mawala ang kanilang mga sandata nang umatake ang mga Stonemen. Nakumbinsi ni Tyrion ang pinuno nilang si Malco na si Jorah ang pinakamagaling na mandirigma sa Seven Kingdoms, kaya dapat nilang dalhin ito sa fighting pits. Inilako ni Jorah ang papuri at nabighani si Malco. Dumating si Littlefinger sa King's Landing at nakita ang ginawa ng Faith Militant sa kanyang brothel. Iniulat niya kay Cersei na ikakasal na si Sansa sa anak ni Roose Bolton, ngunit itinago ang katotohanang siya mismo ang nagdala kay Sansa roon. Nagalit si Cersei at gustong magdeklare ng digmaan sa North, pero pinayuhan siya ni Littlefinger na hintayin munang maglaban sina Stannis at Roose, at saka umatake kapag mahina na ang sino mang manalo. Dahil ang kanyang mga tagapayo militar ay nasa iba't ibang misyon, si Littlefinger mismo ang nagboluntaryong mamuno sa pag-atake, at kung magtagumpay siya, nais niyang maging Warden of the North. I'll not rest until the lion flies over Winterfell. And I'll know you're a man of your word when I see Sansa Stark's head on a spike. Nakarating sina Jaime at Bronn sa Dorne at nadatnan si Myrcella na naghahalikan kay Trystane, ang panganay na anak ni Doran. Bigla silang inatake ng mga anak ni Ellaria. With me. I don't want to. I wasn't asking, princess. Nahila ni Nymeria palayo si Myrcella, pero dumating ang bantay ng Dorne na si Areo Hata at pinatigil sila, hinuli silang lahat pati si Ellaria, bago pa man masugatan ni Tywin si Bronn gamit ang kanyang patalim. Bumalik si Olenna sa King's Landing at sinabing ang pag-aresto kay Loras ay naglalagay sa kanilang alyansa sa alanganin. Pero itinanggi ni Cersei na siya ang nagpa-aresto, ang Faith Militant daw ang gumawa nito. Tiniyak niyang pagkatapos ng paglilitis, dapat mapalaya si Loras dahil kulang sa ebidensya ang mga paratang. Sa paglilitis, itinanggi ni Loras ang lahat ng paratang, kabilang ang pakikipagtalik kay Oliver at pagbastos kay Joffrey noong hari pa ito. Pinayagang umalis si Loras sa upuan, pero laking gulat ng lahat nang ipatawag ng High Sparrow si Margaery.
Pinapaniwala siyang manampa sa harap ng Seven Gods kung ang mga paratang laban kay Loras ay totoo o hindi, at nanumpa siyang pawang kasinungalingan ang lahat. Ngunit iniharap ng High Sparrow si Oliver. Ipinagkanulo ni Oliver ang mga Tyrell at kinumpirma na totoo ang mga paratang. Inilantad niya na nagsisinungaling si Margaery tungkol sa pagkakaalam niya sa relasyon nila, kaya parehong dinala sa kulungan sina Margaery at Loras, at wala nang magagawa ni Olenna para iligtas ang kanyang reyna. Kung ganun, tapos na ang alyansa. Tinulungan ni Miranda si Sansa habang naliligo bago ang kanyang kasal, at tinakot ito gamit ang mga kwento tungkol sa mga babaeng minahal, at marahil pinatay ni Ramsay. Kita ni Sansa ang totoong motibo niya at inungkat na isa siya sa mga naging babae nito, saka sinabing hindi siya kayang takutin. Dumating si Rick para samahan si Sansa papunta sa kasal, pero tumanggi si Sansa na kunin ang braso nito gaya ng ipinag-utos ni Ramsay. Ikinasal si Sansa kay Ramsay at tinapos nila ang kasal sa paraang gusto ni Ramsay. At sa consummation, ibig sabihin ay ginahasa niya si Sansa habang pinipilit si Rick na manood. Oo, nakakasuka iyon. Noong panahon na ito, isa ito sa pinakakontrobersyal na eksena, hanggang sa dumating ang Season 8. Umalis sina Jon, Ed, at ilang kasama papuntang Hardhome kasama si Tormund, at iniwan niyang si Alliser ang mamumuno habang wala siya. Bago sila umalis, ibinigay ni Sam kay Jon ang kanyang Dragon Glass Dagger, kung sakali mang kailanganin niya. Binabantayan ni Sam at Gilly si Ian habang unti-unti itong lumalala, at sa huling sandali, tinatawag niya ang pangalan ng kapatid niyang si Aegon. Nang mamatay siya, sinunog nila ang kanyang katawan at nagbigay si Sam ng kanyang eulogy. Binalaan siya ni Alliser na nauubos na ang mga kakampi niya. Kinagabihan, dalawang lalaki ang nakakita kay Gilly na mag-isa at sinubukan siyang pagsamantalahan. Dumating si Sam para tulungan siya, hawak ang espada, pero mas malakas ang mga lalaki at binugbog siya. Kahit sugatan, hindi umatras si Sam. Mabuti na lang at dumating si Ghost at tinakot palayo ang mga lalaki. Inalagaan ni Gilly ang mga sugat ni Sam, at sa wakas, naganap ang pagsasama nila bilang magkasintahan. Pumasok si Rick sa kwarto ni Sansa kinaumagahan at nadatnan niya itong bagbog at basag ang loob mula sa nangyari kagabi at sa mga gabi bago pa iyon. Nakiusap si Sansa kay Rick na tulungan siya, sinasabing sildihan niya ang kandila sa tore. Paulit-ulit niya itong tinatawag na Theon. Pilit ginaisang ang totoong pagkatao niya. At sa wakas, ginawa ni Theon ang inuutos niya. Pero may komplikasyon sa plano na walang sino man ang nakakaalam. Yes, Rick? Napilitan si Rick na sabihin kay Ramsay ang lahat, at napilitan si Sansa na tingnan ang balat na inahon na katawan ng maid na tumulong sa kanya. Sa engkwentrang ito, nakuha ni Sansa at itinago ang isang corkscrew. Dumating ang matinding taglamig at paubos na ang tropa at supply ni Stannis. Pinayuhan siya ni Davos na bumalik muna sa Castle Black hanggang humupa ang snow, pero tumanggi si Stannis dahil ayaw niyang maalalang ang hari na tumakbo. Pagkaalis ni Davos, nagduda si Stannis kung tama ba ang interpretasyon ni Melisandre sa kalooban ng Lord of Light. Ipinagtanggol ni Melisandre ang lahat ng kanyang nakita, pero sinabi rin niyang kailangan nila ng isa pang sakripisyo mula sa House Baratheon. Siyempre, ang tinutukoy niya ay ang anak ni Stannis na si Shireen. Tumutol si Stannis, ayaw niyang umabot sa ganoong sukdulan. Ipinagbili si Jorah para sa fighting pits at nakiusap si Tyrion sa mamimili na bilhin din siya, pinatunayan na kaya rin niyang lumaban nang talunin niya ang kanyang bantay. Dinala sila sa fighting pit at nalaman nilang sa harap sila lalaban ni Daenerys, bagay na ikinatuwa ni Jorah. Habang malapit nang matapos ang laban at hindi pa dapat siya ang nakasalang, bigla na lang pumasok si Jorah sa arena na nakatikip ang ulo at naging panalo. Tumayo siya sa harap ni Daenerys at tinanggal ang kanyang helmet, ipinapakita kung sino siya. Inutusan ni Daenerys ang mga bantay na alisin siya, pero ipinakilala ni Tyrion ang sarili niya bilang regalo ni Jorah para sa kanya. Sa kulungan, naakit si Bronn kay Tyrion nang hindi niya ito tawagin na pinakamagandang babae sa mundo, at bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Ipinahayag ni Tyrion na may lason ang talon ng kanyang kutsilyo, isang nakamamatay na lason na tinatawag na The Long Farewell, at siya lamang ang may antidote. Ibibigay lang niya ito kung sasabihin ni Bronn na maganda siya. Inamin niya ito at pinabuhay siya nito.
Nakita ni Littlefinger ang winasak na natira sa kanyang brothel at nadatnan doon si Olenna na naghihintay sa kanya. Alam niyang tinulungan niya si Cersei na idiin si Loras at tinakot siyang isisiwalat niya ang katotohanan na tinulungan niya itong patayin si Joffrey. Para maiwasan ito, tusong sinabi ni Littlefinger na mayroon na siyang ibang planong sinimulan para idawit si Cersei. Samantala, dinalaw ni Cersei si Marjorie sa kanyang selda at sinabing ginagawa niya ang lahat para palayain ito. Pero alam ni Marjorie na kasinungalingan iyon, malinaw niyang nakikita na si Cersei mismo ang nasa likod ng lahat. Lies come easily to you. Everyone knows that. But innocence, decency, concern, you're not very good at those, I'm afraid. Umalis si Cersei ng mayabang, masaya na natanggal na niya ang Tyrells at na ang anak niya ay kanya na lamang iingatan. Kinausap niya ang High Sparrow, kunwari pinagtatanggol si Loras at Marjorie. Ipinaalala ng High Sparrow na maaaring umamin ang dalawa bago ang paglilitis at makatanggap ng tinatawag na Mother's Mercy, depende sa bigat ng kasalanan. Sinabi rin niyang trabaho niyang hatulan ang lahat, mataas man o mababa, at tinanong kung anong kasalanan kaya ang ibibintang kay Cersei. Ibinunyag niya na alam na niya ang lahat dahil ibinuking na sila ni Lancel. Hinuli si Cersei at ikinulong ni Septo Anella. Ayon, bumaliktad ang sitwasyon. Humarap sina Tyrion at Jorah kina Daenerys at Meereen. Nangako si Tyrion ng katapatan sa kanya, humihiling na maging tagapayo niya, at sinabing mas marami pa siyang Lannister na pinatay kaysa kay Daenerys. Nang tanungin kung ano ang dapat gawin kay Jorah, sinabi ni Tyrion na hayaang mabuhay ito, pero ipinatapon pa rin siya ulit. Bumalik si Jorah sa kanyang fighting master at hiniling na isali siya sa malaking laban para kay Daenerys. Dumating si Anella kay Cersei, mas mukhang kawawa pa kaysa kay Marjorie, inaalok siya ng tubig kapalit ng pag-amin, at paulit-ulit siyang sinasaktan. Sa halip, sinabi ni Cersei na ang mukha ni Anella ang huling bagay na makikita nito pagkalaya niya. Bumisita si Qyburn kay Cersei at sinabi niyang tuloy ang paglilitis. Ang mga paratang laban sa kanya ay fornication, treason, at pagpatay kay King Robert. Ibinunyag din niyang nagkulong si Tommen sa kanyang kwarto at tumatangging kumain, at naginawa ni Pycelle na Hand of the King si Kevan. Sinabi niya na ang tanging paraan para makalabas siya ay ang umamin, pero tumanggi siyang yumoko sa High Sparrow matapos bigyan ito ng napakalaking kapangyarihan. Bago siya umalis, sinabi niyang nagpapatuloy ang trabaho, tumutukoy sa ginagawa niya kay Gregor. Si Arya naman ay nagiging si Lana, isang ulilang nakaipon para makapagbenta ng mga talaba sa kanyang kariton. Nagtayo siya ng pwesto sa tabi ng kanal, kung saan isa sa suki niya ay isang mandarayang insurance salesman. Inutusan siya ni Dray na patayin ang lalaki sa pamamagitan ng paglalagay ng lason sa mga talabang may suka. Hinarap ni Sansa si Rick tungkol sa pagtataksil nito sa kanya, pero sabi ni Rick ginawa niya iyon para protektahan siya dahil natutunan niya sa pinakamahirap na paraan na walang makatakas kay Ramsay. Ikinwento niya ang lahat ng pagdurusang pinagdaanan niya at kung paano tinanggal ni Ramsay ang natitirang pagkatao ni Theon. Pero si Sansa, imbes na maawa, nagsabing nararapat lamang iyon sa kanya dahil sa ginawa niya sa pamilya niya. Nasabi ni Rick nang hindi sinasadya na buhay pa sina Bran at Rickon, kaya agad siyang tumakbo palayo. Nag-usap sina Roose at Ramsay tungkol sa kung paano nila haharapin ang hukbo ni Stannis. Gusto ni Roose na maghintay lang hanggang sa magyelo, magutom, at magkagulo ang tropa ni Stannis, pero mas gusto ni Ramsay na salakayin sila ng harapan at humingi lang siya ng 20 lalaki. Dumating sina Jon at ang iba pa sa Hardhome, kung saan sinalubong sila muli ng Lord of Bones. Nakita nitong hindi nakaposa si Tormund at ipinaliwanag ni Jon na hindi sila para makipag-away, kundi para makipag-usap. Gather the elders, and let's talk. Nagsalita si Jon sa mga nakatatanda na binubuo ng mga wildling, then, at isang higanteng nagngangalang One. Ipinahayag niya ang plano niyang pag-isahin sila para talunin ang White Walkers, pero nagdadalawang isip ang mga ito. Kaya ipinakita niya ang mga Dragon Glass Dagger bilang regalo, sinabing nakapatay na si Sam ng isa gamit ang ganito. Tinanong nila tungkol kay Mance at inamin ni Jon na siya ang tumira ng palaso sa puso nito, dahilan para mag-alsa ang lahat. Pinagtanggol ni Tormund si Jon, sinasabing awa iyon dahil sinusunog na si Mance ng buhay. Sinabi niya sa kanila na huwag kalimutan ang mga namatay, pero isipin din ang kinabukasan ng mga bata at ang mangyayari sa kanila kung hindi sila magsasama-sama. The long night is coming, and the dead come with it. No clan can stop them. The free folk can't stop them, the Night's Watch can't stop them, and all the Southern Kings can't stop them. Only together, all of us. And even then it may not be enough, but at least we'll give the fuckers a fight.
Yumapekto ang talumpati niya at lahat, maliban sa mga den, ay pumapanig kina Jon at Tormund. Nagsusumikap silang may likas ang 5,000 wildlings papunta sa barko, pero bigla silang inatake ng mga White Walker na pinamumunuan mismo ng Night King. Nagkakagulo ang mga wildling at nagsisiksikan sa mga bangka papunta sa mga barko, pero kulang ang mga bangka at nagyayelo ang tubig, kaya napilitan sina Jon at ang iba pa na pigilan ang mga nilalang hanggat kaya nila. Nabutas ng mga whites ang pader at nagsimulang patayin ang lahat. The Dragon Glass! Sina Jon, Tormund, at Loboda ay pumasok sa nasusunog na kubo para kunin ang Dragon Glass at doon nila nakasalubong ang isa sa mga general ng White Walker. Inatake ni Loboda ang general, pero nang tamaan siya ng espada nitong yari sa yelo, nag-disintegrate siya at napatay. Nakalabas si Jon nang wala ang Dragon Glass, pero kinuha niya ang kanyang espada. Inatake siya ng general at matagumpay niya itong nasalag gamit ang kanyang espada, na nagpakitang maaari palang mapatay ang mga White Walker gamit ang Valyrian steel. Sinagip si Jon ni Ed nang bumagsak ang pader at isang dambuhalang alon ng whites ang humabol sa kanila. Sina Jon, Ed, Tormund, at Juan ay nakarating sa huling bangka at napanood nila ng may matinding hilakbot habang muling binubuhay ng Night King ang mga wildling at mga Night's Watch na namatay. Talagang nakakakilabot. Sa kalagitnaan ng gabi, sinunog ni na Ramsay at ng 20 tauhan niya ang pagkain ni Stannis, winasak ang kanilang siege weapons, at pinatay ang ilang kabayo at sundalo. Pinadala niya si Davos sa Castle Black para hilingin kay Jon na magpadala ng pagkain at supply, at nangakong bibigyan niya ito ng malaking gantimpala kapag naging hari siya. Iminungkahi ni Davos na isama niya si Celes o si Shireen para manatiling ligtas, pero tumanggi si Stannis. Bago umalis si Davos, binigyan niya ng regalo si Shireen, isang wooden stud na inukit niya mismo, bilang pasasalamat sa pagtuturo nito sa kanya na magbasa. Sina Jon at ang mga nakaligtas sa Hardhome ay nakabalik sa wall. Nakita sila ni Alliser at, nakakagulat, binuksan niya ang gate. Pinayagang makapasok ng ligtas ang mga wildling at marami ang tumingin ng masama kay Jon sa Night's Watch. You have a good heart, Jon Snow. It'll get us all killed. Dinala si Jaime kay Doran kung saan pinag-usapan nila ang pagbabalik kay Myrcella sa King's Landing. Hindi tulad ni Ellaria, maawain si Doran at nais pa ring mapanatili ang kapayapaan sa Lannisters sa kabila ng lahat ng nangyari. Pumayag siyang pauwiin si Myrcella, at pumayag din si Jaime na magpakasal sina Myrcella at Trystane. Pahihintulutan pa nga si Trystane na maupo sa small council tulad ng ginawa noon ni Oberyn. Pumayag din silang palayain si Bronn kapalit ng isang kondisyon. Handa na sanang patayin ni Arya ang lalaking dapat niyang targetin, nang mapansin niya sina Mace Tyrell at Meryn Trant na bagong dating para kausapin ang Iron Bank tungkol sa napakalaking utang ng King's Landing. Sinundan niya sila habang naghihintay ng tamang pagkakataon para mapatay si Meryn. Sumunod siya hanggang sa isang brothel at pinayagan siyang magbenta ng oysters doon dahil pampaganya raw iyon. Pero nang makalapit na siya kay Meryn, pinaalis siya ng bantay sa brothel. Hindi malinaw kung nakilala ba siya ni Meryn o hindi. Pagbalik niya sa templo, sinabi niyang hindi pa raw nagugutom ang lalaki na dapat sana niyang patayin. Lumapit si Stannis kay Shireen at humingi ng tulong. Sinabi ni Shireen na anak siya ni Stannis at gagawin niya ang anumang kailangan nito. Habang hawak ang wooden stag, inihatid siya ng mga gwardya kay Melisandre at biglaan niyang napagtantong susunugan pala siya ng buhay. Mas desperado na si Stannis na manalo sa digmaan. At dahil wala na si Gendry, ang tanging dugo ng Baratheon na may aalay nila sa Lord of Light ay si Shireen. Naunawaan ni Celes na isang malaking pagkakamali iyon at sinubukang iligtas ang anak, pero huli na ang lahat. Dumalo si Daenerys sa paligsahan sa Great Pit at natuklasan niyang lumalaban din si Jorah. Pinayagan niyang ipagpatuloy
ituloy ang laban at nagwagi si Jorah. Bigla, nagtapon si Jorah ng sibat kay Daenerys, pero lumalabas na sinoom niya ito para iligtas ang buhay niya mula sa isa sa mga Sons of the Harpy na susubukang pumatay sa kanya. Nakita ni Daario ang mas maraming sons sa buong arena at nagsimulang patayin ang lahat, pati na ang kanyang dar. Nagkita muli sina Jorah at Daenerys, at nagtitiwala siya sa kanya, hinahayaan siyang dalhin ni Jorah at ni Daario siya sa ligtas na lugar. Ngunit, mabilis silang napalibutan ng napakaraming sons na walang paraan para mapatalo silang lahat. Nang lumitaw si Drogon at iligtas sila, sinimulang atakihin siya ng mga sons. Kaya umakyat si Daenerys sa likod ni Drogon at lumipad kasama niya. At sa isang himala, ang pagsasakripisyo ng kanyang anak sa Lord of Light ay nagtagumpay, natunaw ang nyebe, na nagbigay daan para makarating sila sa Winterfell. Tiniyak ni Melisandre kay Stannis na magiging kanya ang Winterfell, pero malamig si Stannis sa kanya. Isang tauhan ang nagsabi kay Stannis na kalahati ng kanyang mga sundalo ay umalis sa gabi kasama ang lahat ng kabayo at mga hired mercenary mula sa Golden Company. Mas malungkot pa, nagpakamatay si Celes sa lungkot. Habang binababa niya ang katawan ng asawa, isang lalaki ang nagsabi na nakita si Melisandre na umaalis sa kampo. Gayunpaman, iniutos ni Stannis sa natitirang frozen troops niya na lumaban. Ginamit ni Sansa ang corkscrew para buksan ang kanyang pinto at makatawid sa courtyard ng walang abala. Pinailawan niya ang kandila sa tower, pero nakita ni Brian ang papalapit na hukbo ni Stannis at umalis bago makita ang lahat. Nabigo ang plano ni Stannis na lusubin ang Winterfell nang sumugod ang cavalry ni Roose sa kanila. Alam niyang walang pag-asa, iniutos niya sa kanyang mga tauhan na sumugod, pinangungunahan siya sa unahan. Ang lahat ng kanyang sundalo ay pinatay hanggang siya na lang ang natira. Malubhang sugatan, naupo siya sa ilalim ng puno kung saan nakita siya ni Brian. Sinabi niya na narito siya para ganti sa pagkamatay ni Renly. Tinanggap ni Stannis ang kanyang kapalaran, humahanga sa katapatan ni Brian, at pinatay siya ni Brian. Nagkita si Sansa kay Rick at Miranda, na dumating para isama siya pabalik sa kanyang silid. Sinabi ni Sansa na hindi siya natatakot kay Ramsay, at kung papatayin man siya, mamatay siya, alam kung sino talaga siya. Narinig ito ni Rick at iniligtas si Sansa sa pamamagitan ng paghagis kay Miranda sa railing, na pumatay sa kanya. Welcome back, Theon. Bumalik si Ramsay mula sa labanan, kaya dinala ni Theon si Sansa sa isang pader na may sariwang nyebe sa kabilang panig, at tumalon sila patungo sa kalayaan. Samantala, nag-e-enjoy si Meryn sa brothel, hinahampas ang mga batang babae gamit ang isang stick. Lahat ay sumisigaw, pero may isa na hindi natitinag sa bawat hampas. Pinalayas niya ang dalawa, at inalis ng batang babae ang kanyang mukha, na nagpapakita na si Arya ito. Tinusok ni Arya si Maryn sa parehong mata at dibdib gamit ang nakatagong daga, at pinisil ang kanyang bibig para hindi siya makasigaw. Ipinakita niya na si Maryn ang unang tao sa kanyang listahan para patayin dahil sa pagkamatay ni Syrio. Pagkatapos, inihayag niya kung sino siya at pinatay siya. Do you know who you are? You're no one. You're nothing. Ibinabalik ni Arya ang mukha na ninakaw niya mula sa templo. Ngunit nahuli siya ni Jack at ang Waif at nalaman nilang may napatay siyang isa pang tao, na nagpapatunay na hindi pa siya handa. Isang buhay ang dapat bayaran. Kaya kinuha ni Jaqen ang lason na nakalaan sa matandang lalaki. Pinagsabihan ng Waif si Arya dahil sa pag-iyak niya. No, he wasn't. Didn't you listen to him? Was no one. Hinugot ni Arya ang maraming mukha hanggang sa lumitaw ang mukha sa patay na katawan. Dahil sa revelasyon na ito, nagbingi siya bilang bahagi ng kanyang parusa. Umalis sina Jaime at Ursela patungong King's Landing at hiniling ni Arya ang ligtas na paglalakbay sa kanya, hinalikan siya sa labi bago umalis. Sila ay naglayag palayo. Sa wakas, sinabi ni Jaime na siya ang kanyang tunay na ama, at inihayag ni Ursela na alam na niya ito at masaya na si Jaime ang kanyang ama. Biglang tumulo ang ilong ni Myrcella at nabulunan siya. Lumalabas na ang mga labi ni Arya ay may lason na tinatawag na Long Farewell. Umalis sina Jorah at Darius para hanapin kung nasaan si Daenerys kasama sina Tyrion, Missy, at Grey Worm na nag-aalaga sa lungsod.
Dumating na si Varys matapos subukang alamin kung ano ang nangyari sa kanya. Bilang bagong tao sa lungsod, hiningi ni Tyrion sa kanya, gamit ang malawak na network ng especially Iya, na tulungan siyang pamahalaan ang lungsod. I did miss you. Oh, I know. Dinala ni Drogon si Daenerys sa kanyang lungga sa isang lugar sa Dothraki Sea. Sinubukan niyang makabalik sa kanya, pero napapalibutan siya ng isang Dothraki horde na dinakip siya, ngunit bago iyon, nahulog ang isa sa kanyang mga singsing. Sa huli, inamin ni Cersei ang kanyang mga krimen, at pinayagan siya ng High Sparrow na magbayad sa pamamagitan ng Mother's Mercy. Nilinis ang kanyang katawan at ginupit ang kanyang gintong buhok. Dinala siya sa sept ng Baelor, kung saan siya pinahubad sa harap ng lahat at pinilit na gawin ang kanyang Walk of Atonement. Baba siya sa hagdan at naglakad pabalik sa Red Keep. Habang naglalakad, siya ay pinapahiya at inaalipusta ng mga tao sa lungsod. May mga pagkain at matutulis na bato na itinapon sa kanya na nagpapagasgas sa kanyang balat, habang si Anella ay tumutunog ng kampana at inuulit ang shame, shame, shame sa likod niya. Sa wakas, nakarating siya sa loob ng Red Keep at mabilis siyang tinakpan ni Qyburn, inaalagaan ang kanyang mga sugat. Pagkatapos, ipinakilala niya ang pinakabagong miyembro ng Kingsguard. Ginawa ni Qyburn si Gregor na parang isang Frankenstein's monster, ngunit tapat kay Cersei at ipinangako na hindi magsasalita hanggang sa maalis niya ang mga kaaway ni Cersei. Humingi si Sam ng pahintulot kay Jon na ipadala siya at si Gilly sa Old Town para maging maester, isang bagay na matagal na niyang nais gawin. Pinayagan ito ni Jon kahit na kailangan niya ang eksperto ni Sam para pamunuan ang kanyang mga tauhan. Tumanggi si Jon na tulungan si Davos para suportahan si Stannis, hindi alam ang nangyari, hanggang sa dumating si Melisandre at ipinahayag ang masamang balita. Gabing iyon, sinabi ni Ali kay Jon na may isang ranger na bumalik na alam ang nangyari kay Benjen. Sinundan siya ni Jon palabas at dinala sa isang marker na may nakasulat na, traitor. Lumingon si Jon at tinusok siya ni Aelys Easter, sinasabing, for the watch. Ginawa rin ito ni Marsh, Yarwick, at iba pa hanggang sa dumating si Ali at ibinigay ang huling tama, na pumatay kay Jon. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.